Hello everyone, my name is James Matthew de la Torre at ngayon i-discuss ko sa inyo yung Exploring MS-DOS Basic Commands and Dispart Tools. After netong presentation, magde-demo tayo para mas matutunan natin yung bawat command prompt dito sa DOS at Dispart. So, let's move forward. What are MS-DOS commands or Microsoft Disk Operating System? Commands are text-based instructions that allow users to communicate directly with the operating system through the command prompt. Instead of using graphical menus and buttons, the user types commands to perform tasks such as file management, directory navigation, and system configuration. So basically, MSDOS command ay yung mga text instruction na tinatype mo sa command prompt para kontrolin yung files, folder, at disk ng computer mo. Okay, move forward. Why are MS-DOS command used? So, number one, low resource usage. Works even on older or low spec system. So, kahit pinakaluma na yung ginagamit mong laptop or computer is gumagana tong command na to, yung MS-DOS. Next is direct control. Gives full control over file operation and system settings. So, kaya iraran dapat natin 'to ng run as administrator para makontrol talaga natin ng buo yung files na gusto mong piliin. Next, automation. Can be used in batch scripts to perform repetitive tasks. So, gagawin din natin 'to mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano gumagana 'yon. Next, 4. Troubleshooting. Helpful for fixing issues when the GUI is unable or malfunctioning. 5. Lastly, file and disk management allows advanced operations such as partitioning, formatting, and recovery. So, ito naman yung mga examples ng DOS commands. So, ito siya. Hindi ko nababasahin yung description since gagawin din naman natin siya mamaya. Ida-demo ko sa inyo kung paano para mas malinaw. So, conclusion. MS-DOS commands are powerful tools for controlling a computer through a text interface. Even though modern systems have graphical interfaces, command line operations remain essential for troubleshooting, automation, and system administration. Knowing basic commands can significantly improve productivity and problem-solving skills in IT works. So, ayun nga, kung kahit basic lang na alam mo is malaking tulong pa rin talaga 'to para sa troubleshooting. Kunyari, um, gusto ko malaman yung password ng network. Kunyari, nakalimutan ko yung Wi-Fi, gusto ko malaman. So, magta-type lang ako ng command. Since hindi ko mapapakita yun sa inyo kasi hindi naman ako naka-LAN, wireless internet. Naka-LAN kasi ako. LAN, LAN. So, next. So, that's it. Let's proceed to the demo part. So, first is, punta lang kayo sa CMD. Yan. Run nyo lang. And nandito na yung mga list ng command prompts na gagamitin natin. So, punta lang muna tayo sa Windows. Close, close. Close. Minimize. Okay. So, mamaya na itong dispart command. Dito muna tayo sa DOS command. Okay. First command is help. Display a list of available commands and their descriptions. So, first, help. Yan. Lalabas yung mga available na command. Next is color to. So, kunyari, gusto mong maging hacker ka, o gusto mong magmukha kang hacker, mga ganyan-ganyan, mga hacker, kineme. So, papalitan natin yung color natin. Ito siya guys. So, color 02. Change color to green. So, color 02. So, yan. Mag-change siya ng color. Next,
dir, display a list of files and directories in the current folder. So, kung gusto natin i-display yung mga list ng files at directories na nasa current folder natin. So, first is dir. Ayan, lalabas yan yung mga available na folder and files na nasa Caramel. Nandito. Next, cd. Change the current directory to the root directory of the current drive. So, cd. Punta tayo sa cd. Since wala tayong tinype na kung saan tayo mapupunta, nag-ano lang siya, parang nag-start lang siya ulit sa umpisa. Nag-start sa umpisa? So, bumalik lang siya sa umpisa. Yun ang tamang word doon. Eto. So, next, cd and folder name. So, punta tayo sa cd and documents. Ayan, mapupunta tayo sa documents. Since wala dito yung kung paano mapupunta sa pinaka-root, lalagay natin dito kung ano yung pangalan ng ano natin, disk natin. So, kung sa akin, yung another disk ko is, pangalan is D. Letter D, tapos colon. So, dito nilagay ko na going to this letter D. Yan. So, punta tayo sa D. Ayan. Nandito na tayo sa D. Since ito naman talaga yung gagamitin natin para sa demo. Etong D. Etong midterm project. Huwag nyo na itong problemahin itong movies and project na ano. Sa iba kasi to forums to eh. So, hindi na natin yan aanuin. Next is md test folder. Create a new directory, in this case name, test folder. Since md, ito yung command prompt, tapos ito naman yung folder para sa prompt na to. So, kunyari, md. Gusto kong pangalan ng folder ko ay test folder. Ayan. Gagawa siya ng folder. Ito, test folder. Wala pa siyang laman since kakagawa lang natin using command prompt. Next is rd, test folder. So, ito naman, nire-remove niya yung folder. Removes the specified directory. So, must be empty. So, kailangan empty siya. Since wala pa naman tayo nilagay, pwede natin siyang burahin. rd or para siyang pinaikling remove directory, ganon. rd test folder. Ayan. So, nawala na yung test folder natin. Next, ren. Ren, ito yung short for rename, yung files na isa-select mo, at yung bago niyang pangalan. So, renames a files from file.txt to new name.txt. So, create muna tayo dito ng example. So, test.txt. So, yan. Gumawa tayo ng text.txt sa letter D. So, rename ren. Ren. Ito siya. Ren. Test.txt. So, ano yung gusto nating ipangalan? So, ito. New file.txt. So, check natin kung nabago na. So, ayan, nabago na. Nabago na yung ano niya, file name niya. So, next naman is delete file. So, deletes the specified file. So, i-delete lang naman yung file. So, next is delete yung pangalan ng file na i-delete, new file dot text. So, ayan, nawala. Real time siya, real time. Kaya mas maganda din talaga to. Kung hindi gumagana yung ano nyo kung hindi gumagana yung GUI nyo, malaking pakinabang din to.
So, next, type file.txt. So, display the content of a text file in the command prompt window. So, ganito siya nag-work, guys. Create muna tayo ng sample.txt. Then, maglalagay tayo dito ng laman niya. Kunyari, ito. Hi, I'm James Matthew De La Torre, BS Computer Science in uh, Computer Science third year. Third year. Yan, guys. So, yung date ngayon is August 17, 2025. So, Control S nyo lang para ma-save. Makikita nyo naman yan dito na nawala yung asterisk. So, pwede na natin tong i-close. So, try naman natin tawagin yon, yung type file niya. Magdi-display dapat yung content na nasa loob ng file na yon. Okay? Type sample yun, no? Sample.txt. Sample.txt. So, ayan. Lumabas siya. Hi, I'm James Matthew De La Torre, BS Computer Science, third year, August 17, 2025. So, ganun siya nag-work. Next, CLS. Clears the command prompt skin. So, pag tinype natin tong CLS dito, mare-remove yung mga nandito, yung mga current na nasa command prompt display. So, CLS. So, yan. Naging D na lang. D. Next is BER. So, display the current version of MS-DOS or Windows. So, try natin. BER. Enter. So, lalabas naman dito yung Windows and yung version niya na 10.0. Naka-Windows 10 kasi ako, guys. So, next, time. Display or sets the system time. So, since correct naman yung time ko, hindi ko na siya kailangan i-set. Kailangan na lang natin siya tignan kung gumagana ba. So, time and hit enter. So, the current time is 22:54:06.28. So, military time siya. So, enter new time. Gawin lang natin exit. So, since hindi siya gumagana, kailangan lang natin mag-X ulit. So, pwede din tong guys, yung shortcut para sa CMD. Windows R, tapos CMD, tapos hit enter. So, nandiyan na tayo. Since kailangan natin bumalik sa test disk natin, itatype lang natin ulit yung D. Kung ano yung pangalan nung disk natin. So, local disk D. Diyan tayo since diyan yung project natin. So, enter, hit enter. So, hindi ako nakakapasok. So, CD to documents. Yan. So, D. So, yan. Nakapunta na tayo sa D na local disk. Next, date. Display or set the system date. So, yun nga. Since hindi ko naman kailangan iset yung date ko, check na lang natin kung ano ba yung date na lumabas dito. So, yan. So, the current date is yan, August 17, 2025. So, CLS try nga natin. So, accept the date entered. So, lagay na lang din natin, try natin ilagay din yung exact date ngayon kung tatanggapin niya ba. 08/2025. So, ayan, it's not held by the clients. A required privilege is not held by the client. So, hindi kasi tayo run as administrator. Yung ganito. CMD run as administrator. So, hindi kasi tayo nakaganyan. So, next. Punta man tayo sa call script. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na gagawin natin. Script calling siya.
runs another batch files inside a batch file. So, let's try it. Since wala naman akong file na nandito na .bat and nandito siya sa warning.bat, so kailangan natin pumunta sa folder na to, midterm project. So, cd, tatawagin lang pangalan ng folder na gusto nating puntahan, midterm project. Ayan. So, nandito na tayo sa midterm project. So, tatawagin naman natin tong warning.bat using call script, using call na command prompt. So, call. Okay lang kahit small letter or big letter. Doesn't matter since still the same naman. String type naman to. Next, pangalan ng tatawagin natin, tatawagin natin, warning bot. Warning dot bot. So, yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, let's go. Boom. Since 10, 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 10. So, masyado ako nag-enjoy doon. So, eto naman yung text na tinawag ko. Musubi 35 pesos lang. So, dadalhin ko siya sa Sabado kung gusto nyong umorder ngayon. What? Libreng ads? Ito na ba ako? Siya daw nag-enjoy doon, guys. So, balik na tayo. X na lang natin to. X na din natin to. So, yan na. Next, punta naman tayo sa start. Start notepad.exe. Open notepad from CMD. So, kung gusto nating i-open yung notepad natin, may biglaan tayong gusto nating mag-type, gusto nating mag-note. So, pwede yon. So, start. Kung ano yung nandyan sa inyo. So, since sa akin, notepad.exe yung gusto kong i-start. Notepad.exe. exe. So, yan. Nag-open siya ng notepad. Another notepad file. So, X lang natin yan since wala naman akong ilalagay dyan. Next, set. Ito naman is sa programming na to. So, kailangan lang natin mag-set ng variable kung ano yung gusto nating ilagay na string. So, ayan, magka-create siya ng variables. So, okay, try natin. Mali. Set bar equals kung ano yung gusto nating i-type. Kunyari, James Matthew De La Torre from Computer Science, third year, nagbebenta ng musubi. Bili na kayo. Ayan. So, hit lang natin yung enter Okay? So, hit enter. So, wala nangyari. So, hit enter. Hindi pala ako naka-click sa CMD natin. So, hit enter. Tatawagin naman natin siya bilang tatawagin natin siya para mag-show yung value netong bar dito sa command prompt natin sa CMD natin sa display. Yan basta echo percentage bar percentage. So hit enter lang natin. So ayan, yung nilagay ko dito sa bar na values lumabas dito nung tinawag natin siya. Yan. James Matthew De La Torre from Computer Science, third year, nagbebenta ng musubi. Bili na kayo. So, ganun siya nagwo-work. So, kung gusto naman natin palitan yung title netong CMD natin, pwede din siya. Gagawin lang natin tong command prompt na title. So, gusto kong title, pangalan ko,
James Matthew, CMD. Yan, gumana na siya. So, James Matthew, CMD. So, next, and for the last one is exit. Ito naman yung magko-close yung window. So, try natin. Exit. Boom. Okay na. So, proceed naman tayo sa this part command. CMD, run as administrator. Kailangan natin to since this part na yung gagalawin natin. So, kung nakikita niyo yung pinagkaiba kanina na hindi naka-administrator, yung pangalan ko yung nakalagay. Ayan. Dito naman, pag naka-administrator, naka-system 32 siya. So, okay. Proceed na tayo. Next, help. List all these part commands. So, help. So, ayan. Lalabas dyan yung nasa DOS tsaka this part na command. Pwede nyo gamitin. So, first, may gusto akong ipatry na command prompt na 3. Ito kasi yung ginagamit ng mga piling hacker sa internet na nakikita ko. 3. Ito siya. Graphical display the directory structure of a drive or path. So, bago natin yon is gawin muna natin kulay green. Yung tinuro ko sa inyo. Ito siya. Kulay green yung display. So, color 02. Change color to green. So, ayan. And try na natin tong 3 na command na to. 3. Bang! Diba? Pero pwede nyo din yan i-loop. So, it doesn't matter naman. Wala namang kwenta ang pagpapanggap. So, next, this part. This part. So, ayan. Nagpunta na tayo sa this part. Kung nakita nyo, ito kanina yung display na natin. And nagpalit siya sa this part. Since gagamitin natin yung this part na, ayan, na program. So, kailangan natin i-list yung mga this. Ayan. Show all disconnected. So, ito, gamitin lang natin to. List this. List this. And hit enter. So, for me, ito yung available. 476 gig yung available. Since ito yung gagamitin natin, ito yung pipiliin natin. So, select this one. Select this one is now selected this. So, next naman is itong list volume ng nasa loob ng this one or whatever. Kung ano yung pinili nyo. So, list volume. List volume. So, ayan. Ayan yung lumabas. Kasama na din dyan pala yung nasa loob neto. Lahat ng nasa program na to. Lahat. So, next, attribute this. So, this set read only. So, makes the selected this read only. So, test natin. Copy na lang natin para mabilis. So, and hit enter. Ayan. This attribute set successfully. So, nag-ano lang siya. Naset na siya sa read only. So, babaguhin natin yon. So, next, attribute this clear read only para mawala yung nakaset sa kanya na read only. So, yan. This attribute clears successfully. Restart to repair drive error. So, huwag nyo pansinin yan. So, ayan. Dito na tayo ulit. So, next. Attribute volume set hidden. So, hit enter. So, there is no volume selected. Please select a volume and try again. So, mag-select muna tayo ng volume. So, select volume. Ano bang gusto natin? Ito, gusto ko yung number 4. Select volume number 4. Ayan. Select volume 4 is the selected volume. Next naman, hidden natin siya.
Since nakaselect na siya sa number 4, pwede na natin siya ma-hidden. Ayan. Virtual disk service, the object is not found. So, di na natin yan poproblemahin kasi nga naka-virtual disk lang tayo. Next. Ano pa ba? Ito. Set node fault drive letter. So, try natin. And hit enter. So since nakaano nga, bawal siya. So, service error, the object is not found. So, move forward. Mag-a-assign tayo ng letter E. So, assign letter E. So, this part successfully assigned the letter drive or mount point. So, ayan, nagdagdag siya ng isang local disk pa. Kasi 'di ba ito lang yung kanina natin. Ito na siya, nadagdagan. Pero di na natin yan i-access since it doesn't matter. Demo lang naman. So, next, i-remove na natin yung inassign natin na letter E. So, remove letter equals E. So, this part successfully remove the drive letter or mount point. So, ayan, nawala na siya. Di na pala natin kailangan na-refresh, nawala na siya. Next, detail disk. Show detailed info about selected disk. Since select disk, sige, try natin select detail disk. O yan, lalabas na din pala kahit wala tayong sinelect. So, here's my disk ID. Type niya ay USB. Status online, path 0, target 0, LUNID 0. So, location path unavailable. Current read-only state, no. Since na-remove natin yung read-only kanina. So, detail volume naman yung itatry natin. Detail volume. Ayan. Lalabas siya. Lalabas din siya. This one online, 476 gig. So, next. Clean. Clean. Wipes all partition from the disk. So, clean. Try natin. Clean. Boom. Successfully in cleaning the disk. So, ayan. Clean natin siya. Ayan. Wala na siya dito. So, yun lang. Kailangan na natin mag-exit. So, exit. Ayan. Leaving the disk part. Ayan. Leaving the disk part. Ayan. Nag-leave na tayo sa disk part na yan. Okay? So, sana may natutunan kayo sa diniscuss natin na MS-DOS tsaka disk part. So, tapos na tayo mag-explore and sana nakatulong ako sa inyo. At since wala naman ng next time, dahil last na tong video na to na gagawin ko, so, yun lang. Bye-bye!